Ganun talaga sis, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ganun talaga, hindi ganun kadaling makahanap ng seryosong apam. Pero marami namang dating apps diyan, pwede kang mag-try. Sa dating apps kung saan kami nagkakilala ni husband ko ay dating apps na tag. Pero alam mo yun, hindi ko siya recommended kasi doon sa apps na yun. Ano siya, yung doon sa apps na yun, maraming mga, alam mo yun, maraming mga scammer, hindi seryoso, tapos yung mga fake profile. So, huwag ka mawala ng pag-asa. Ganun talaga. Kasi kami, alam mo kami ni husband, nagkakilala kami kung kailan pag-give up na ako. On and off ako sa apps ko na yon, sa account ko na yon, sa dating apps na tag. Tapos may mga nakakausap naman akong mga, alam mo yun, mga foreigner, mga iba-ibang lahi. Pero kausap lang, parang hindi talaga, hindi seryoso, yung gano'n, yung parang mararamdaman mo na parang hindi naman to seryoso, parang gusto lang nito yung mga ano-ano lang for fun, gano'n. Tapos, ayan, nung parang nakapag-decide ako na, di-delete ko na nga yung account ko kasi parang useless din naman, parang sayang oras, kumbaga ganyan. Sabi ko, pupunta ako din sa apps ko na, sa account ko na yun, i-delete ko na yung mga picture, yung account ko. Tapos, nung time na yun, nag-sign in ako ulit doon sa apps na yun. Nakita ko may mga messages. Tapos, ewan ko ba, hindi ko alam bakit sa message niya ni Mark, ng husband ko, yung nakuha niya talaga yung attention ko na parang, alam mo yun, yung basahin mo, ganyan. Pinasa ko, simple lang naman, yung parang, alam mo yun, yung the way siyang mag-chat, parang, alam mo yung malinis talaga yung intention niya, yung ganon. Tapos, nireplyan ko siya. Nasa trabaho ako noon, break time ko. Tapos, nung natapos na yung break time ko, kailangan ko na bumalik sa trabaho. Hindi ko na na-delete yung account ko. Kasi yun talaga yung bala ko. Isay ko, pupunta ako dun sa account ko na yun. Lalagin ako ulit dun sa account ko na yun para i-delete. Tapos, hindi ko siya na-delete. Tapos sabi ko, bukas na lang pag out ko, i-delete ko siya. Pagka kinabukasan, nabasa ko may mga messages. Galing sa kanya, galing sa husband ko. Tapos ayun, sabi ko, ewan ko parang, alam mo yun, yung parang magaan yung loob ko na, ay mabait naman tong taong to, mukhang mabait, ganyan. Nagkausap kami mga ilang araw, tapos, sabi ko, seryoso ba talaga to? Napapaisip ako, seryoso ba talaga to? Tapos sabi ko, nagkakausap lang kami through chat, pero hindi kami nagkakausap sa video call. Kasi parang nahihiya ako alam mo yun, makipag-usap sa video call. Nahihiya din siya, parang ganun din yung nararamdaman niya. Tas hindi ko rin alam kung talagang yung kausap ko, seryoso ba talaga? Pero the way kasi siya mag-message, alam mo yun, parang seryoso. Tapos, sabi ko, i-chat ko na lang siya. Sabi ko, chinat ko siya pagka out ko, galing trabaho. Sabi ko, pwede bang pahingi ng picture? Pwede ka bang mag-selfie? Tapos ipasa mo sa akin. Sabi ko, ganon. Kasi sabi ko, yung profile mo kasi doon sa apps, naka-side view. Hindi ko siya masyadong makita. Tapos sabi niya, sure. Tapos nag-selfie siya, pinasa niya sa akin. Tapos nagulat ako, kasi ko, ay, ang gwapo naman nito. Sabi ko, ay, hindi to totoo. Hindi niya to picture. Baka kinuha niya lang to kung saan. Tapos sabi ko, para ma-confirm ko kung talagang siya, sabi ko, tatawagan ko. Kaya lang, syempre, malalaman mo talaga kung totoo o hindi. Kung hindi talaga seryoso, or kung hindi talaga siya yung nasa picture na yun. Kasi magdadahilan yan sila kung hindi. Yung pinasa niyang picture sa'yo, is hindi yon. Or kapag tinawagan mo, maraming dahilan. Busy, mamaya na lang, ganun, marami. Pero expected ko na yun na ganun yung mangyayari. Tapos nung sabi ko, can I call? Tapos sumagot siya, sabi niya, sure. Sabi ko, okay. Tapos tinawagan ko, nagulat ako. Sabi ko, yung picture na pinasa niya sa akin, siya talaga. Tapos
Na-speechless ako. My goodness. Sabi ko na lang sa kanya, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo sa app? Sabi ko ganun. Sabi niya, ikaw, anong ginagawa mo rin dito? Sabi ko, maghanap ng seryosong, nagbabaka sakali lang, baka makahanap ng seryoso. Sabi ko ganun sa kanya. Ganon din daw siya. Tapos, ayun, nagkukwentuhan lang kami about sa work, about sa life, ganon, yung, alam mo yun, yung sa trabaho, ganyan. Tapos, nagulat ako, after 3 days namin magkausap, may one time yun, tumawag siya, tapos ka-out ko lang sa trabaho. Tapos, antok na antok ako. Tapos, sabi ko, kinausap ko siya, kasi pagdating ko sa dorm, gusto ko na matulog. Kaya sabi ko sa kanya, pwede bang mamaya na lang tayo ulit mag-usap? Kasi sabi ko, kailangan ko na matulog. Kasi may pasok pa ako mamaya. Kasi antok na antok ako. Tapos sabi niya, oh sure. Tapos nung papatayin ko na yung tawag niya, bigla ko narinig, sabi niya, okay, bye, love you. Sabi ko, parang nagulat ako. Sabi ko, 3 days pa lang kami magkausap. Tapos nag-I love you na. Ha, bakit? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, chinat ko siya. Sabi ko, ano yung sinabi mo? Ano yung huling sinabi mo? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, narinig mo yung sinabi ko? Sabi ko, oo, narinig ko. Pero hindi ko sure kung tama ba talaga yung narinig ko. Sabi ko ganun. Sabi ko, pakiulit nga. Ano ba yung sinabi mo? Sabi ko ganun sa kanya. Patay mali siya. Tapos ayun, yung parang, sabi niya, I said, I love you. Tapos sabi ko, ha? Bakit? Sabi ko ganun sa kanya. Tinanong ko, parang nagtaka ako. Sabi ko, bakit? 3 days pa lang tayo magkausap. Tapos, I love you na kaagad, say kung ganun. Pero kasi tayong mga Pinay, syempre, sanay tayo na yung, alam mo yung ligaw-ligaw, ganun. Pero sa kanila kasi wala. Wala yung ganun-ganun. So, kapag sinabihan ka ng I love you, yun na yun. Tapos, sabi ko, okay. Sabi ko na lang, okay, save the date. Sabi ko na lang ganyan. Tapos, pero hindi pa rin talaga ako, alam mo yun, hindi pa rin talaga ako totally, naniniwala na mag-work kami kasi nga, syempre, LDR, tapos, iniisip ko lagi, magugustuhan ba ako nito? Hindi naman ako maganda, hindi naman ako sexy, yung parang, nagsi-self-doubt ako. Tapos, kahit hanggang ngayon sinasabi ko yun sa kanya, tapos naiinis na yan siya sa akin. Kasi lagi ko sinasabi, hindi naman ako maganda, hindi naman ako sexy, ganyan. Kaya sabi niya, wag mo sabihin niya. Sabi niya, maganda ka, ganyan, ganyan. You're so beautiful, you're sexy, ganyan, gano'n. Sabi ko, ay, naku, hindi na. Sabi ko, nautom lang ako. Tapos, ayun, dahil COVID time, tapos huling nagbukas yung border ng Taiwan, so umabot kami ng 2 years and 3 months bago kami nagkita in person, bago niya ako pinuntahan sa Taiwan. Tapos, ayun, the rest is history. So, ganun lang. Minsan talaga dumadating sa buhay natin yung taong hindi mo expected na may dadating pa. Alam mo yon, yung kung kailan nawawalan ka na ng pag-asa, doon dadating yung taong para sa'yo. Ganun. Kaya siguro, wag ka lang mawala ng pag-asa sis, kasi malay mo, dadating din, thank you. Opo. Opo. Ayun, wag ka lang mawala ng pag-asa sis, kasi darating din talaga yung time na, alam mo yun, yung darating yung taong para sa'yo. Siguro hindi pa sa ngayon, pero meron yan, tiwala lang, pray lang, ganon. Huwag ka mawala ng pag-asa, kasi ako nga, nawawalan ako ng pag-asa, pero ayun, dumating yung husband ko. Habang buhay, may pag-asa. Habang may ups, may foreigner. So, ayun. Basta, ingat lang, ingat. Kasi, hindi lahat ng foreigner seryoso, hindi lahat matino, lalo na sa panahon ngayon. Kilalaning mabuti bago kayo makipagkita sa mga nakakausap nyo o sa mga karelasyon nyo online. Kasi, alam mo yun, mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Yun lang talaga yung masasabi ko. Basta, ingat.